Sa kabila ng pambabastos ng ilang Pilipino at ng ilang Australian sa ating presidente, dyan po sa Australia, nakatutuwa namang isipin, ito positive naman ito ka-coffee, pinuri naman si Pangulong Bongbong Marcos ng mataas na opisyal ng Australia ka-coffee ha. O sige, kung hindi natin makuha yung suporta ng mga kababayan pa natin na nandiyan dyan at ng ilang mga Australiano, at least yung isa sa pinakamataas na leader ng Australia, napansin po itong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Pilipinas. Buti pa sila ka-coffee, no? Napapansin na appreciate itong ginagawa ng ating presidente. Anyway, nasa balita ito ka-coffee ng Manila Bulletin ha. Teka, i-share ko sa inyo ka-coffee. Yung nagbigay ng positive remarks sa ating presidente kasi kahapon may iba rin po na nagsabi sa ating presidente na kung titingnan mo yung 18 months sa kanyang panunungkulan, malaki po yung pinagbago ng ating bansa sa loob po ng 18 months lang na panunungkulan ng ating presidente. Ito sa balitang ito ng ManilaBulletin.com, kung inyo nakikita dyan, Marcos's efforts to boost the Philippine economy lauded. Kapansin-pansin naman talaga yan ka-coffee eh. Kahit dito sa Pilipinas, hindi dahil supporter tayo ni PBBM eh. Isa talaga sa focus ng kanyang administrasyon, ipaunlarin ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasi bagsak tayo eh. Dahil sa pandemic eh. Diba? Ang daming Pilipino na wala ng trabaho. Tumaas lalo yung ating utang dahil ang taas ng budget deficit eh. Utang, kailangan natin kumita. Maraming pera kailangan pumasok sa Pilipinas para muling magasolinahan itong ating ekonomiya. At isa yan sa naging focus ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pag-upo bilang bagong presidente. Anyway, napansin yan ka-coffee. Nakatutuwa ha, napansin yan ni Australian Deputy Prime Minister. Yan ha, pangalawa yan sa pinakamataas. Deputy Prime Minister Richard Marles lauded President Marcos for being proactive in putting the Philippine economy front and center of his administration's agenda in the post-pandemic world. Buti pa si Sir. Buti pa itong si Deputy Prime Minister Richard Marles. Napapansin po ang ginagawa ng ating presidente. Proactive daw po ito. Ibig sabihin, hindi naghihintay ng biyaya, kundi naghahanap ng biyaya at gumagawa ng biyaya itong ginagawa ng ating presidente. At patunay dito yung mga pagluluwag sa economic restrictions sa pagpapagaan ng pagninegosyo dito sa Pilipinas para itong mga investors na papasok pa sa Pilipinas, ma-maximize natin itong pera na gusto nilang ipasok sa ating ekonomiya. At isa na dyan yung pagkalap ng mga investments no, mula sa iba't ibang bansa na kanyang pinapupuntahan. In introducing the Chief Executive as the keynote speaker of the Lowly Institute in Melbourne, Marles recognized how strong the Philippine economy remained under the current administration despite the global crisis faced by world economies. Correct. Yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi naman unique sa Pilipinas yan eh. Hindi lang sa Pilipinas nangyayari yan. Nangyayari yan sa napakaraming bansa, sa napakaraming ekonomiya. Pero nagawa nating harapin ito na coffee at dito pinapansin si Pangulong Bongbong Marcos dahil nagagawa niyang masustain, mapanatili ang ganda ng ekonomiya ng Pilipinas. Hindi pa ganoon kaganda ka coffee, no? May igaganda pa yan. Pero hindi naman nalulugmok ang ekonomiya ng bansa kahit na yung ibang bansa sobrang apektado na. Bagsak na ang kanilang ekonomiya dahil sa world crisis. Emerging from the pandemic, a key focus of President Marcos has been his economy. Correct yan. And they are very proactive on that. As we began this year, inflation was reducing, and in terms of economic growth, there was no stronger economy than the Philippines in Southeast Asia, sabi po ni Marles, who also serves as the current Minister of Defense. O di ba? Kung pinapansin niya, sa Southeast Asia, isa sa may pinakamatibay, pinakamatatag, pinakamalakas na ekonomiya itong Pilipinas. Again, hindi na naman yung indicators, yung taas ng presyo ng mga bilihin eh. Yes, hindi naman natin pwede sabihin na mura ang mga bilihin sa Pilipinas, pero kung ikukumpara mo sa ibang bansa, mas mahal sa ibang bansa. Malinaw naman yan. Kasi hindi lang naman yun ang indikasyon ng pagtaas ng ekonomiya ng bansa. Siyempre, may ibang factors ka rin dyan. Yung employment rate, unemployment rate, at paano natin natutugunan itong mga world crisis na ito, itong mga economic crisis na ito, paano natin ina-address yan. Di ba? Credit ratings, ilan din po yan sa pinagbabatayan natin. The Philippine Statistics Authority reported that the full-year average inflation rate for 2023 was 6% after the inflation rate slowed down to 3.9% in December 2023. Umabot pa yan ng 8% ka-coffee sa mga previous months, previous years. On Tuesday, March 5, the National Economic and Development Authority, itong NEDA, inanunsyo po nila na nagkaroon po ng slight upstick sa country's headline inflation rate for February 2024 as it increased to 3.4% from 2.8%
last month. Pero kung again, ikukumpara mo nga yan sa ibang mga panahon na pumapalo ng 7 o 8%. This, however, still within the government's target range of 2% to 4%. So, hindi masyadong nakakabahala yan dahil ini-expect din naman talaga ng gobyerno ng Pilipinas na ito yung range na yan, yung possibility ng ating inflation. Ang importante dito, tinutugunan. Importante dito, kumikilos ang ating presidente para mapalago ang ating ekonomiya. Kasi yan ang naman solusyon para umunlad tayo Hindi tayo uunlad ng hindi pinapaganda ang ekonomiya. Kailangan pagandahin mo ang ekonomiya dahil malaking factor yan sa pag-unlad natin. This, however, is still within the government's target range of 2% to 4%. Mars further praised Marcos for having the initiative to lead the Department of Agriculture during the first year of his term since he wanted for the country to achieve self-sufficiency. O napansin din nila yan na si PBBM yung tumayong kalihim ng Department of Agriculture kasi yan ang gusto niyang tutukan yung sufficiency natin sa pagkain. Kasi nakakatawa ka, Coffee, na tayong Pilipinas, napakarami nating karagatan, nag-aangkat pa tayo ng galunggong, di ba? So napabayaan itong sektor ng agrikultura. At isa ito sana gustong bigyan ng ating presidente ng focus. Kaya nga hindi niya ito basta-basta ipinaubaya Itong kagawaran ng pagsasaka Hindi niya basta ibinigay sa kung kanino yan, ka-Coffee. Hinawakan niya mismo yan para matutukan ng matindi kasi tama nga naman, may project ka na ilulunsad. Yung iba kasi hindi pa papansinin yan Pero kung presidente na mismo ang nagsabi na gusto kong gawin yan, makakahindi ka pa ba sa presidente? So isa yan sa binigyan ng higit na atensyon ng ating presidente. Usually, but very significantly, he swore himself in the first agriculture secretary of his own presidential administration. Sabi po ni Mars, agriculture has been central to President Marcos's political mission going back to his days as the governor of Ilocos Norte in the 90s when he was able to see that the province become self-sufficient in rice production. Huwag basta-basta, ka-Coffee, hindi basta-basta. Medyo mahabang proseso ito, ka-Coffee, pero huwag tayo mawala ng pag-asa dahil maaabot din natin yan. Chillax lang, dahan-dahan lang, ka-Coffee. Yung mga inggit dyan huwag na kayong manggulo. Kung wala kayong maitutulong sa gobyerno natin, wala kayong maiaambag para mapaunlad ang ating Pilipinas, chillax na lang kayo dyan. Diba? Yan. Antabay na lang kayo, ka-Coffee, ng ayuda na darating sa inyo dyan. Kasi makikinabang din naman kayo pag nagsucceed itong gobyerno natin. Kay Melon, good job, ka-Coffee. Salamat sa tamang pamamahayag. Salute sa mga administration vloggers sa Dante, JDB at si ka-Coffee, mga sakalangoy. Thank you ha. Melon, thank you sa inyong pagsuporta. Ilocanios, gusto niyo ng 20 pesos per kilo, palitan niyo yung mga farmers, kaya na kayo na ang magtanim ng palay, sabi ni Ilocanios. Correct. Kumpara mo sa ibang bansa ang presyo ng bigas triple pa ng presyo natin dito. Ami Balmeo, abot ako sa live. Good evening to all, ka-Coffee. Hello po sa inyo. Kay Elizabeth Tenorio, mga inggit kasi, mga yan panggulo. Yan, Pangulo, BBM, matalino. Actually, mahusay itong si PBBM hindi lang na-appreciate ng mga bitter dyan dahil hindi natin alam, may hinahanap sila dyan Tama, ka-Coffee, huwag mainip, magtiwala lang, huwag maging negative, di nakakatulong para sa bansa, sabi ni Ma'am Cecilia Peña. Dating din tayo dyan, ma'am. Amalia Ramirez, magandang gabi sa inyo. Kay Umpukan 2024 Vlog TV, lakas nila mag-rally, bakit di na lang gawin sa China Embassy? Correct. Sana kumilos kayo dyan sa pambubuli ng China sa atin, ka-Coffee. May mga kababayan na tayo nasasaktan dahil sa pangaras na yan ng China. Di doon kayo mag-rally. Ano ba ginawa sa inyo ni PBBM? Neil the Calves, like mga ka-Coffee. Thank you. Maupay gagabihay mo. Ray Yangao, shoutout po sa inyo. Nakikinig dyan sa atin sa Facebook. At yung mga ka-Coffee natin na nasa Facebook din, si Ma'am Ella Reyes, kay Alex Batingal, kay Gloria Ligot, Florencio Posadas, LV Bumagat, happy viewing po sa inyo. Edwin Aribe, $1.53 billion ang investment dala ni PBBM sa Australia. Correct. Laki niyang, ka-Coffee 86 billion pesos ang katumbas niyan. Napakaraming trabaho ang magagawa ng investment na yan na iuwi ng ating presidente mula sa Australia. Pero hindi napapansin ng mga bitter yan. I reckon Mr. President is the best leader in the world. Grace from Perth, Western Australia. Grace Thomas, happy viewing po sa inyo.
Sobrang gulo ng bagong Pilipinas, Andre Vallena. Kasi kayo yung nagpapagulo eh. Maayos naman eh, kayo yung nanggugulo eh. Dahil gusto nyo kayo yung pumesto eh. Gusto nyo kayo yung magdikta sa presidente, yung grupo ni Harry Roque. Gusto nila sila mag-control sa presidente, kaya gumugulo. Irespeto ninyo yung desisyon ng taong bayan. Bumoto ang taong bayan, kaya nga tayo demokrasya, di ba? Gusto nila kung demokrasya. Ayun, dumaan tayo sa democratic process eh. Nag-eleksyon tayo. 31 million gusto si PBBM ang maging presidente. Ang problema, dito sa ilang alagad ni Digong, particular itong si Harry Roque, gusto nila sila magdikta sa presidente. Sana kayo kumandidato at kung nanalo kayo, edi kayo ang susundin. Ang problema, hindi kayo nanalo eh. Respetuhin nyo yung desisyon ng taong bayan. Jonalyn, Sebastian, mas magulo kayo, vlogger. Paano tayo naging magulo? Ginugulo ba natin ang administrasyon? Hindi ba grupo niyo? Grupo nila Harry Roque ang naggugulo? Grupo ni Digong ang naggugulo? Imposibleng bababa ng 20 pesos per kilo. Dito nga sa US, napakamahal na din. Yung $8 per 50 pounds. Ngayon, $38 na. Yung iba kasi, hindi mo maintindihan talaga. Melon, kaya nga mas ginagalingan pa ni PBBM yan, ganti niya sa mga bitter, layas, mga Gibbs Mau, Diggs Mau, China Mau, no way, sabi ni Melon. O nga, itong mga panggulo tong mga to eh. Bot-bot, yung pledges lang yan, walang katotohanan, sabi ni Gina Daligdig. Saan ba nagsisimula ang lahat? Di ba sa pledges? Di ba yung mga nakuha ng presidente natin sa ibang bansa ng mga investment? Di ba nagsimula yun sa pledges at ngayon na-actualize na? O di ba? Kung saan walang pledges, paano yan? Agad-agad? Walang feasibility studies? Hindi mo nasusurino. Sige, gusto ko magpasok dito ng 5 billion US dollars. Hindi ganoon. May dinadaan ng proseso yan dahil hindi lahat ng negosyo na gusto nilang gawin, pwedeng gawin dito sa Pilipinas. Di ba? May mga restrictions din tayo. Hindi basta-basta yan. Ang importante, nagsisimula tayo dyan sa mga pledges. Neil Dagalvez, like mga ka-coffee, thank you ha. Saan ngayon yan? Sabi ni Gina Daligdig. Mukhang hindi nagbabasa ng balita ito si Ma'am Gina Daligdig at hindi na i-inform sa mga proyekto na na-actualize na ng administrasyon na ito. Anyway, sige, comment kayo dyan, negatibo o positive ba yan, binabasa natin yan dahil malaya kayo ka-coffee dito dahil gusto nyo demokrasya, sige, i-comment nyo dyan, binabasa natin yan, hindi natin filter yan, hindi natin hina-hide yung comment nyo. Kung ikaw ay isa sa bitter na nakikinig sa atin ngayon, ipalike na rin ang video na sa ka-coffee para dumami pa kayo. Isama mo na yung mga ibang bitter na naka-monitor sa atin ngayon. Like nyo na rin, follow, share nyo na yan sa inyong mga GC dyan. At yung mga nasa Facebook, happy viewing po sa inyo. Ayan kay Jeji Ayunting ka-coffee, ingat lang sila. Shoutout kay FKC. Well, oy, kababayan, happy viewing po sa inyo. Jeji Ayunting. Iba-iba pangalan, sir. J. Marie Torrento, pag TNG talaga tulad ni Gina Daligdig, inggit ka. Ayan, nakapasok nga sa atin dito eh. Anyway, welcome naman siya dyan. Mag-comment siya ng gusto niyang i-comment. Yan. At kung nasa Facebook ka, Madam Gina, at di ka pa naka-follow, ayan, papindot na lang ng follow or like sa ating Facebook page. At kung nasa YouTube ka na lang, i-click nyo na rin po itong subscribe. Sige, kuha na lang inyong kape. Let us move on sa ating susunod na topic.